Di lang pasilidad ang problema sa ilang paaralan sa Iloilo City, kundi maging ang supply ng tubig. Hindi tuloy mapakinabangan ng mga palikuran. Makibalita tayo kay Ninita Hobilla ng GMA Iloilo. Bukod sa mga luma ng problema gaya ng kakulangan sa mga silid-aralan at guro, may isa pang nagpapasakit sa mga estudyante sa ilang paaralan sa Iloilo City. Ito ang kakulangan sa supply ng tubig. Kaya naman, kahit may mga hand washing facility na ang mga paaralan sa lungsod, nalayunin sanang labanan ang mga sakit. Hindi naman magamit ang mga ito dahil kulang o walang ang tubig. Sa ilan namang paaralan, may balon nga pero natutuyo naman ang mga ito dahil sa sobrang init. Kaya maging ang mga palikuran, wala na ring tubig. Ang tatlo namong kabubon, wala gibilal sang unod. Although may isa kami da kabubon nga amat-amat man nagabalik ang tubig, pero hindi siya makasustain for the needs of the whole school. Ayon sa DepEd Iloilo City, ginagawa na nila ng paraan ang problema sa tubig ng mga paaralan sa lungsod. Pero nahihirapan daw talaga sila dahil matagal ng problema sa Iloilo City ang kakulangan sa supply ng tubig. Dati nang sinabi ng lokal na pamahalaan na gumagawa na sila ng paraan. May deep well man ang iban nga schools. Kaya bisan diin lang guys, of course, water is scarce. Even in our own locality, even sa residential areas, na kulangin man ang tubig. Sa Fort San Pedro National High School, nagpatayo na ng jetmatic pump at 6 na balon para magkaroon sila ng tubig. Kasabay naman ang pagbubukas ng klase ang magkakahiwalay na protesta ng mga grupong tutol sa K-12 program. May mga nagrally sa harap ng Iloilo City National High School, La Paz National High School at tanggapan ng DepEd Region 6. Namigay pa sila ng mga leaflet na nagsasaad ng mga dahilan kung bakit hindi raw dapat ipatupad ang K-12. Naglunsad pa sila ng signature campaign para hikayatin ang Kongreso na i-review ang K-12 program. Dati nang sinabi ng DepEd na napapanahon na para ipatupad ang bagong basic education curriculum. Ninita Hobilla, Nagbabalita, Pilipinas.